Yo, what's up mga bro? Nandito na naman tayo sa panibago nating panggagatas ng walang katapusang panggagatas ng panggagatas ng panggagatas. Okay? Ngayon, bago tayo mag-umpisa, syempre gusto ko lang pasalamatan muna yung lahat ng ating mga sponsor. Yan, Christina Marisca Away, Crown Manila, Gracia Worldwide, yan, Ordinaryo Clothing, History Clothing, at The 100% sa bagong ano nila sa atin. Yan. Thank you. At ngayon, putang inan to, ang lakas ng loob. Binidyo reaction niya pa, yung video reaction ko sa prediction niya. Tang ina. Hindi ako makakapayag na kayo lang ang manggagata sa eksenang to. Okay? Ngayon, eto, panonoorin ko kung anong mga pinagsasabi nitong hype na to sa mga ano ko. Kasi, ano eh, kinokontra niya daw eh. Paikinggan natin itong putang inan to. Tarantado tong hype na to. Iyan natin, bibilisan natin, gagayahin ko yung ginawa niya. Ayan. Game. Ako si Cripply. Ang inang yan. Magandang hapon sa Tang ina mo, lagi mo na nang pinapakilala sa sarili mo. Gago. inyo. Shoutout nga pala sa ESCB. Meron sa akin mga nag-tag at nag-send netong Anong nag-send? Tarantado, pinagplanuhan natin yan. putang inang taon to na ginawan ng reaction video yung prediction ko. Ang ina nito eh. Hello. So, papanoorin ko lang kasi wala din naman ako magawa ngayong hapon. Nga pala, medyo maaga-aga ulit tayo ngayon. Pero madilim pa rin. Alam niyo na kung bakit. Maaga din ngayon dito. Hapon pa lang. 1 PM. Putang ina, parang wala akong masyado maisip na intro. Pero tayo na mukhang macheting mataba to si Slackwell eh, no? Pero game, panoorin natin kung ano. Ang lakas ng loob ni Quiz. Ang lakas ng loob. Ina, mukha kang ano. Mukha kang hinlalaking mo yung salamin. Ina mo. Ano ba yung mga pinagsasabi nito sa akin po kinanginan to? G. Bro, at andito na naman ang panibagong panggagatas at manggagatas ng walang katapusan. Okay? Let's go. Pinapasalamatan ko nga pala syempre ang mga nag-sponsor sa atin dito sa microphone natin. Gumanda ang audio quality sa camera natin. Yan. Kay Christina. Sina-shoutout niya yung mic niya na in-sponsor daw. Kung walang nag-sponsor, edi wala na. Mismo padi. Mga problema sa atin. Problema kasi Slackwell eh. Hindi gagalaw ng walang nagbigay. Mismo. Exactly. Yan yung napansin ko. Tingnan mo nga yung mic ko. Oh, Ngayon, may karapatan naman siguro ako manlait. Ang dami yung ano sa akin, bash na pinagsasabi sa akin nung ito pa lang yung mic ko, di ba? Ako naman. Well, padi, ang pangit ng mic mong putang ina mo. Bumili ka ng bago. PM mo ako, putang ina ka. 300 pesos. 300 naman. Putang ina mo naman, para ka naman tanga padi. 80 lang sa Shopee yan, tang inan to 300, ano rin eh. Ang ina na ito. Fuck. Chris Kaway, salamat sa pag-sponsor. Yan. At syempre, Crown Manila, yan. Pops Nico Manning, what's up? Gracia Worldwide. Tignan mo. Balik natin Crown Manila, yan. Pops Nico Manning, what's up? Diba? Naiirita na siya. Alam ko yan, padi, naiintindihan kita. Sombrero ang kahinaan mo. Pagdating sa sombrero talagang hindi ka mapigilan. Talagang naano ka talaga eh. Di ba? Parang hindi ka mapakali kapag nakarinig ka ng sombrero. Ewan ko ba? Napansin ko lang din. Malay mo, di ba? Mga whip cups. Gracia Worldwide. Yo. Narinig niyo ba yun? Gracia World Ride daw. Sige, aminin ko na. I am sorry. Minsan hindi tayo kasi perfecto. Nagkakamali din tayo. Wala eh. Hindi tayo perfecto eh.
Akala ko kasi talaga ganun yun basahin. I'm sorry. Gracia World Ride. Umpisa pa lang, putang ina, body bag sa akin to, puting ina. Babadibagin daw ako ng tarantado. Padi malabo yan, sinasabi mo na yan, padi. Malabo yan, bro. Putay. Ewan ko ba, masyado nag-iilusyon tong hype na to. Gracia World Ride. Ang ina, weird. Pops Jeffrey, yan. Pops Nico Manning. Ulitin natin kasi Weird. Pa-weird ka pa nalalaman. Hindi mo nga alam yung spelling nun, putang ina mo. gusto ko talagang nagkakamali to si Slackwan eh. What's up? Gracia World Ride. Gracia World Ride. Putang ina mo talaga. Gracia World Tuntua siya sa kagaguhan niya. Putang ina to. Ride. Uking ina mo, may labang ka pa naman ngayon parating. Ina Gracia Ang ina mo. World Ride ka. Yo. Pops Jeffries. What up? Ordinary clothing, history clothing. Yan, shoutout sa inyo. At meron pa tayong 2 slot ng ads. Puta, ano ba to? Reaction video ba to? Shoutout. Ano, basta talaga 3GS haba mag-shoutout eh, no? Pasensya ka na, pati. Bayad kasi yan. Di ba? Yung mga ano na yan, logo na yan, bayad yan. Ikaw naman, no? Sipin mo, Placement ng logo nyo, yan. Meron pa tayong 2 slot dyan. PM nyo lang ako. Okay, shoutout nga pala sa, syempre, sa Branded, Dak Manila, Hypebeat. Yan, Real Jokes, what's up? Egocentric, yan, shoutout kay Papa Otep. Okay, lalo kay Papa Benji, yan. Ito yung pinaka example ng harap-harapan pambuburaot. Mismo. Sina-shoutout niya yung mga clothing line. Kasi nag-aakala nito ni Slackwan. Bibigyan siya. Yun lang naman yun. Ay, diyan ka mali. Supply ka doon. Wala na, pati. Bago mo pa inano yan, nabigyan na tayo. Supply ka doon, pati. So, syempre, pag nilagay yung, yung ads sa taas, either hihingi ng damit o pera. Ang ina, manggagancho to. Karos kayo, Papa. Manggagancho. Paano naging manggagancho yun? Ang inatanga mo. Ads ka eh. Salamat sa lahat ng mga supportang binibigay niyo palagi. Ngayon, ang kulit talaga ng mukha ni Kribli pag walang salamin, no? Ito reaction natin ay isang tolongges na hindi ko... Tangina, ang kulit na itsura pa. Ngayon, uy! Ang ibibideo reaction. Ayaw marap ni Quiz. Ang kulit na itsura, mukha niya yung chewing ko, puta. Reaction natin ay isang tolongges na hindi ko maintindihan kung bakit. Ewan ko ba? Balita ko, masyado niyang, ewan ko ba? Ano ako dito? Ano tong tao na to? Basta, ang dami niya sinasabi. Okay. Okay nang ina nyo. Gagawa ako ng prediction ko sa poster na lumabas kanina. Ahon 15, day 3. Sobrang bangis eh, no? March ahon pa rin. Medyo ano lang din talaga to si Rarik. Iba din yung trippings sometimes. Pero, tingnan nyo naman yung lineup. Napaka-solid. Ito na yung sira ulo. Nakadamit na nga pricing. Pero lagi niyang tinitira yan. Diba? Diba? Tawan-tawa rin siya sa katartaduan niya. Alam niya din eh. alam mo din talaga eh, no? Mga kagaguhan mo rin eh. Diba? Talonggis talaga eh. Anyways, ano ba sasabihin ko? Kung mapapansin nyo, hapon pa lang ha, pero madilim na dito kagad sa kwarto ko kasi tulad nga lang sabi ko sa inyo, lagi ditong gabi. Panis. So una, wala ako masyado masabi pang intro, pero ito lang, umpisahan natin i-review yung ticket SVI. Teka lang nga.
Game. AP, putang ina, 1.7, mahal to ah. Pero okay lang kasi andyan si Chaboy, ba't talagang ano to? Nire-review niya yung ticket. Diba? Pagtuwa na naman sa kagagawan niya. Ina mo. Ba? Tingnan nyo kung anong utak ang meron tong tao na to. Nire-review yung ticket. Utang, grabe pangangailangan nito. Kaya ticket nire-review. Saktong-sakto lang din yung presyo. Pero napaka-solid din naman kasi talaga ng line. Hindi na mapigilan, di ba? Alam niya din kasi bakit mo gagawin yun, di ba? Hindi ko maintindihan minsan to si Kerbal. Buti na lang malawak ang pangunawa namin. Kaibigan ko rin kasi ito, pero tantado yan eh. Kung titignan nyo, SVIP 1750. Hindi ko alam meaning ng SVIP. Ano ba to? Special VIP? Uy! Lucky Me Pansit Canton! Kakain Panis ka na naman. May ads, di ba? Eh, sabi ko sa'yo. na yan sa happiness! Special VIP. Putang ina, may ads na si Slakwan. Panis ka na naman. Pansit Canton. Putang ina mo. Baka may ads na rin. May ads na rin gago. May ads ka na rin. Nauna ka mag-share saan yan. Tanungan na lang. Oh, pwede na ako. Sensya na ah. Yung inaano ko, binibidyo reaction ko, nagchat-chat eh. Oh? Nakita ba? Ano? Creeply. Nagtatanong na naman, tanga kasi to. Ang daming hindi alam. Game. Pag Pansit Canton yung mga lumalabas na ads sa akin, tangina, ikakat ko yun. Nakakat ba yung ads? Pero putang ina, kahit medyo ganito yung, kahit may hidwaan tayo Slakwan na, kahit bad trip ako sa pagmumuha mo, congrats pa rin Same. kita kasi may odds ka na. Pero game. Limited tickets. Okay. VIP 1250 Gen add 850 plus 1 free beer. At putang ina, ang tagal. Ay ano nga natin to, 1.25. Sige, umpisa natin sa unang laban. Ito nga pala ay R-Zone versus ETS. Sige. Ano ka pinang-kapit? Tanga. Hindi, ito sa totoo lang ano. I'm so sorry pero No, tatawa rin siya, di ba? hindi ko pa may napanood na ako laban nito ni R-Zone. Putang ina, hindi ko lang maalala kung ano. Pero mukhang ito yung ano eh. Wala pa, hindi ka pa nanood yan. May maano ko lang din. Shoutout kay R-Zone. Wala pa yan. So, di ba? Ang ina mo, totoo naman kasi. Huwag ka maniwala dyan. Ano lang yan, may masabi lang yan yun. Wala nang ma-upload yan eh. Kaya ganyan ang pinagagawa eh. Ito yata Ang gago na putang inang yun. yung hindi ko alam kung RBL ba ito galing. Pero parang ko, ang ina sorry. Gagis lang ako yung mga pinagsasabi mo. Parang medyo ngayong hapon, gumagaan-gaan yung loob ko sa'yo ng konti. Pero isang mali mo lang, puking ina ka. Okay, kung mali ako, putang ina. Pala nag-research muna ako. I'm so sorry guys. Pero eto si Eds, napapanood ko na to. Wala kasing respeto talaga yan sa... Putang ina, may tumatawa. Diba? May tumatawag. Tignan mo naman. Kung professional ka talaga na na video reactor, hindi mo hayaan yan, hindi mo dapat hayaan na may sasagabal sa sa ginagawa mo. Pero ikaw wala eh. Wala ka kasing puso sa ginagawa mo eh. Oh my goodness. Pasensya na kayo guys, puta. Inedit na lang. Ina, may tumawag. Ano ba naman yan? Sa tumawag sa akin. Pagpatuloy natin to. Na siya dun, parang bad trip siya dun. Pero dahil nga kailangan niya mag-upload, ayan, napipilitan siya na banggitin yung mga pangalan nyo. Tapos di ba nga si Kairam dati sabi niya, ngayon kami nagsipan na amateur na kayo ulit, di ba sabi niya. Ayun yun, parang inis siya sa mga bago. Pero mo lagi niya pinagtitripan si Atom tsaka si Cygnus, di ba? Pero wala siya magawa kasi tigibikol din eh. Yun. Meron ako. So, ito si Slakwan, ang gusto niya ditong sabihin. Parang inaano ko daw yung mga bago, lalo na sila Atoms at Cygnus. Sa totoo lang, totoo din naman. So, pagpapatuloy na natin. Kung mga napanood na laban nito ni Eds, Di ba?
konti. Napanood ko yung laban nito kay Jonas yata. Huh? Pero yun, Yung ano yun, 2-2. Yung dalawa, ay hindi, ano, dalawa sila ni Diyos. dito sa laban na to, tingin ko lalamang dito si Ed. Oo nga. O napanood ko yun, laban ni Jonas saka ni Eds, saka ni Diyos. Ba't pinost mo pa? Eh bakit ba? Pakialamero ka. Eh aking video yan. Parang lang may dagdag na masabi. Ano lang din, di ba? May masabi lang din. Ikaw nga din eh. Pakialamero to. Ano ba yun? Ano ba yung mabibigay mong ano? Ano ba yung input mo dun? Ano yun? Pinost mo lang para ano magmukha kang may alam? Yun, mismo. Totoo. Totoo. Ang ina mo. Hindi, punta muna tayo kay R-Zone. Lalamang dito si R-Zone sa ano, sa letters. Kasi yung Eds, 3 letters lang yun. So, napaka-solid na laban na to. Lalamang dito tingin ko si Eds sa bars, sa joke, sa delivery, sa multi. Lalamang si R-Zone sa anagram, sa holorhyme. Hindi, joke lang. Hindi pa ako gaano kapamilyar sa style nito mga dalawang to. Kaya yun yung mga malupit na, mga talagang Pinipredict niya yung laban, yung match up, na hindi niya naman kilala yung mga maglalaban. Puta na, di ba? Anong talent meron ka? Di ba? Sino ba tong dalawang to? Puta, lalamang si ano to dyan. Kasi, nagpipredict ka ng laban, hindi mo kilala yung maglalaban, gago ka talaga. Hindi ko sinabing di ako kilala. Okay. Kilala ko. Hindi mo kasi sinabi, pero ikaw, sa usap natin, hindi mo sila kilala. Tinatanong mo nga, takan na nasa ano nga tayo, motos tayo, tinatanong mo yan, sino yung mga yan eh. Nga, napakinggan ko. Kaso hindi pa ganun kapamilyar. Oh, lumulusot pa si Quiz. Ano ito ni Slackman, dito nakikinig eh. Yan yung napapala pag yung headset mo pampiso nito eh. Nilalait niya yung headset ko, guys. Hindi niya alam na tagpo 4K ito. ang ina mo Slack. Lagay ko sa poster ng Account 15. Putang ina, gulatin nyo kami. Good luck, R-Zone and Ed sa tayo dyan. Good luck na lang. Prediction, good luck. Good day for a date. Ako na, kadalawang ads na ako sa'yo. Bad day for kate. Baka dandruff yan. Mag-new Head and Shoulders every Ako, nakaisa na ako. Nakaisa na akong ad sa kanya. day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Sarap pa yan ako isip. Guys, you won't believe this. Putang I ina just mo. snuck a peek Dalawa at na my rin. KDP dashboard. Already pushing $400 this month, and we're only halfway through. Islangin natin yung ads si Slackon dito. Good luck. Boboto ko to ng ang panalo ay si ano. Good luck. Good luck. Boboto ko to ng ang panalo ay si ano. Si tingin ko konting bias muna siguro kasi siya yung medyo napapanood-nood ko na bibigay ko yung boto ko dito para kay R-Zone. So, Galing. next, ito naman ay tulala versus Tuwan-tuwa siya, di ba? Sabi niya daw, nang nakapapanood niya na daw, si Eds, tas konting bias daw, R-Zone daw. Paluktot talaga ang ano na ito. Parang, guys, sa mga hindi nakakalam si Crippy kasi meron tong sakit. May bipolar din yan na okay naman kayo. Okay kayo, ganun lang. Biglang sisigaw, galit siya. Meron siyang ganun. Meron siyang sakit na ganun. Tapos yung ngirig-ngirig, nanginginig siya minsan, gumagano ng kamay. Kailangan siyang painumin ng alak para mawala yung nginig niya. Hindi ko alam na, alam mo kung anong sakit yun eh. Pero may ganun si Crippy, guys. Pero kahit ganun siya, tanggap namin siya na bilang kaibigan, ganun. Wala naman problema yan. Siya. Yung isa yung sakit, ayaw ko sabihin eh. Ano yun eh, medyo nakakahiya eh. Pero yung huling ano, Vuelta Balentong yun ata, laban niya kay Husky. Pag ano yun, pagdating niya sa Manila, yun, doon nag-open up siya sa akin. Ako yung nakatulong sa kanya noon. Ano yun eh, may ano siya noon, may tulo siya noon. Sinabi ko yung gamot. Kasi nagkatulo din ako dati. Sinabi ko sa kanya yung gamot. Ano naman, pagbalik ng Bicol, medyo pagaling na siya noon kasi nag-impisa na siya mag-take. Sa mga di nakakalam guys, ano yun, Opramac yun. 81 ang isa noon. Pero may mura na ano, may mas murang gamot yung ano, doxycycline. Isang banig yun, nasa 20 pesos yun. Umaga gabi, yun. Gagaling ka na nun. Basta araw-araw mo ano yun. Tapos iiwas ka lang sa mga soft drinks, sa mga citric, mga citrus, gano'n, iiwas ka sa gano'n kasi ang lakas magpabalik ng acid. Dodong Saipa. I'm not crazy, I'm just little and tulala. Tangina at Dodong Saipa, magkaiba ng estilo.
pero kayang sumabay ni Tulala sa kung ano mang komedyang kayang gawin ni Dodong Saipa sa tingin ko. Dito muna tayo kay Tulala. Unang di sa pag-aano isa to sa mga si Tulala sa mga nalulupitan talaga akong MC ngayon. Napaka-solid, kakaiba yung humor, kakaiba magsulat, kakaiba yung minsan yun na nga din yung yung mga Sino kaya yung parang walang may upload ngayon? Diba? Kasi parang ang ginagawa ko dito, gumagawa na lang din ako ng reaction video dun sa ginawa kong prediction. Tangina mo, umambag ka naman. Totoo. Ipi ko na ako sa'yo eh. Parang, sino yung walang ma-upload? Ngayon, ako, wala akong ma-upload niyan. play. Yung special sa mga MC kung meron sa yung kakaiba, parang doon ka mas lilitaw. At punta naman tayo kay Dodong Saipa. Ito si Dodong Saipa, kung mapapansin natin talagang napakasulido din ito pagdating sa pagpapatawid. Tapos parang yung karakter niya ay isang homophobic na ewan. Pero dito sa dalawa to tingin ko lang, bilang ako lang, yung ipipredict kong mananalo dito ay hindi, tingin ko base siguro sa mga past performance na na napanood ko sa kanila. Saka base lang din siguro sa mas papabor lang ako. Tayo na mukhang inano lang ni Slakon eh, no? Parang nilagay niya lang yung video ko. Tapos nakaano lang din siya diyan, nakatulala. Tapos yun na, views na. Hindi mo naintindihan, Karip eh. Kailangan kasi malinaw, mapakinggan yung mga sinasabi mo. Ayoko itang basagan dyan. Ano yung tawag doon? Respeto. Wala kasi nun. Ibig sabihin pala, hindi rin naman si Slakon yung pinapanood nyo dito. Gets? Kung konti, para sa akin, kaya ako dito, kitulala. Kasi si Shaboy, nakablock pa sa akin yan, hindi ko pa yan hindi ko pa inayos yun. Pero mabalik naman tayo. Namimili lang siya ng pangalan, mini mo lang niya sa utak niya yan, tapos kung sino mapili niya doon yan, tapos papaliwanagan niya ng mga invento niya. Gago to, di dapat yun dito papaniwala. Dito, Mirage versus Shaboy. Ang masasabi ko dun sa sinabi mo ay, totoo yun. Lineage 2 is hard to level up in? Nonsense! Let me show you how easy it is to get to level 8. Continue tayo, 1, 2, 3. Sige nga. Mirage versus Shaboy, gagi, napaka-solid ng nito ni Mirage. Tinan mo plastic, putang ina niyan, solid daw. Napanood ko may mga napapanood din akong ibang laban nito eh. Parang yung finals na yata, yung finals niya kay Philos. Napaka-solid din ng humor nito ni Mirage, kakaiba, parang pang tito, parang yun yung napapansin ko sa kanya. Kakaibang humor, kaya niya din magsulat ng ng seryoso, ng patawa o kahit parang si Arik lang, Tapos ito naman, si Shaboy naman, kilala na natin tong nagbabars, kilala natin tong naka-holo rhyme, kilala natin tong grabe mag-double time, multi, at kilala natin tong grabe mag-real talk kasi talagang nilalabas nito yung naked truth. Ganun kaangas si Shaboy. Pero base dito sa dalawang to, Mirage versus Shaboy, meron ako ditong dalawang resulta. Para sa akin, kung base lang dun sa mga napanood kong performances nila nung mga nakaraan, tingin ko parang gabulbul lang din kay Mirage. Pero base din sa hindi, kay Shaboy pala ako dito. Hindi, na lang siguro, talo na lang siguro sila pareho. So, Mirage versus Shaboy, talo. Diba? Kasi ganito yan. Alam niya rin na tropa niya si Mirage. Di ba? Alam niya rin na tropa niya si Mirage. Naalala niya biglang tropa niya si Mirage. Tropa namin to ni Shaboy eh. Replay. Tropa namin ni Shaboy yan. Kahit tarantado yan. Ang nagustuhan ko dito ay Ripley. Bumipili to, mahilig to lagi sa dihadista to eh, dihadista to. Kung sino yung lugi, doon siya. Kung sino yung dihado, doon siya lagi. Ngayon, nagsashaboy siya. Kasi nakita niya si Mirage. Medyo nagsunod-sunod yung talo. Kaya ngayon shaboy siya. Pero ang gusto niya talagang piliin ang sinasabi niya ngayon ay kanina, Mirage lang ang gago to eh. Sila pareho, yun yung prediction ko dito. Di ba? Kung mapapansin nyo, ang haba-haba ng sinabi niya. Pero wala naman siyang sinabi talaga. Parang pagkatapos ng sinabi niya. Parang na lang din eh, no? Kumbaga, meron pa siyang sinasabing dihadista. Siyempre, kailangan umabot ng 30 minutes yung video. Wala ka talaga kasing diskarte sa buhay Sino? Ano yun? Dihado. Dihadista ba? Di ko alam, baka sa Las Piñas lang nasalita yun eh. Pero walang ganun sa Bicol. Kasi dating Japan yung Bicol. Sinama lang sa Pilipinas kaya huli nyo na nalaman yung mga salita. Dihadista ang puta. Game. At yung susunod, Charisma versus Class G. Babalik si Charisma. Kung di ako nagkakamali, huling laban niya ito ni Charisma, kay Bagsik pa yata yun. At si Class G naman, Hindi, tanga mo. huling laban niya kay pa. Kung hindi si Bagsik yung huling laban nun, sino? Gusto ko gumawa ka ng isang oras na video para ipaliwanag mo kung sino yung huling nakalaban ni Charisma. Ano ka? Lapit mo Ayop ka. Sino ba huling laban ni Class G? Basta yun. Dito naman sa dalawang to, Ako huling laban yan. ang napansin ko dito si Charisma parang Oo nga, ikaw pala yung huling laban yan. Yung parang nakachamba ka lang din. Hoy,
Uy, 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 uy. Kasi parang nung laban ni Class G pa nga, oo nga pala. Gusto ko sanang panoorin yun. Kaso nung nakita ko Class G versus Lock 1, putang ina, wag na lang pala. So kaya yun. Kaya huling naaalala kong laban ni Class G ay iba pa. Kasi nung nakita ko yung pangalan mong putang ina ka, tinigilan. Binati mo pa ako yun. Galing-galing mo eh. Sinungaling ka pa di eh. Ako na. Sa totoo nga ano eh. Isa ka sa rason kung ba't bumababa yung views ng Flip Top. Mali ka dyan, buddy. Ako ang bagong sustansya. Mali ka dyan. Dahil sa'yo. Okay. Presente, parang parehas naman sila may presensya. Parehas silang matitindi sa kanya-kanya nilang ginagawa. Pero para sa akin, lalamang si Klasky pagdating sa mga wordplay, sa mga teknikalan. At si Charisma naman, lalamang ko sa tingin ko sa... Lalamang to sa ano? Sa... Saan ba yun? Saan ba yun? Tanga mo. Dun sa lalamang to si Charisma sa... Nag-iisip. Hindi nakalimot yan. Nag-iisip ka na pwede ka sabihin. Totoo naman eh. Suman. So, tingin ko lang. Tupal. Ito, nakakailan na ako sa'yo ah. Ba? This nutty and Patas nice lang. spicy peanut noodle recipe that's easy to Tingnan mo make. yung mga ads na ito ni Slack1. Mapapansin nyo pa lang, YouTube na mismo yung nagsasabi na tingnan mo yung ads. Patsit Canton, Nor Cubes. Kasi yung mga laban nito luto. Alam ko walang kwenta yun pero gusto ko lang isingit. Game. Wala. Pag ganun ka commentary, pati wala. Kaya ko yun. Sabi yun. Focus up. Hindi, tingin ko ano. Dito sa labang to sa seryo. Ito parang gago no, putang ina yan. Alam mo yung ayaw na naman talaga gawin yung pag-review dahil wala magawa dahil malaki yung pera. Kasong aspeto, parang class lamang sa wordplay. Hindi ko din magkalibel sila sa aggression. Pero kakaiba din to bumuta si Katana. Kasi pero hindi ko to i-edit pala kasi ayoko i-edit. Sa punto, lumalabang si Charisma pero si Class din naman minsan talaga natatawa lang din ako sa mga maligo eh. Ito mo sa akin. Wordplay. Ba't ba gagagawa ko itong mga ganito? Play natin ulit. Hindi mo di na alam yung ginagawa niya, men. Magkalibel sila sa aggression, pero kakaiba din bumuta si Katana. Kasi, pero hindi ko ito i-edit pala kasi ayoko i-edit. So, sa punto, lumalabang si Charisma, pero si Class G naman lumalabang sa wordplay. Parang may malupit na tatak motos talaga to si Class G. Champion siya doon, pero dito sa laban na to, tingin ko lang, base sa aking prediction, gabulbul lang din kay Class G. Tingin ko lang butang ina. Sunod naman, Rapido versus Master Fit, ang primetime king. Rapido versus Master Fit. Tangina, na-miss ko itong bumatal si Master Fit. Tingin ko dito ay si Rapido. Uling laban niya parang si Rapido nagbabawi ito ng lupit niya eh. At hindi ako nagkakamali, uling laban nito, may laban to sa PSP. Wala naman sinasabi si Master. Parang nilagay niya lang talaga yung yung video ko sa video niya eh. So ako pa yung sasabihan walang ma-upload. Mortar, kagi ang angas nito ni Master. Ni-skip niya. Tapit mag-isip, talagang kakaiba din, talagang ang mga ganito. Parang pinapanood ko lang din sarili ko. Putang ina. Totoo. Ano ito ni Slack1? Visit? Kung humor makikita mo lang sa mga nasa ABS. What the fuck? Pero huling laban lang din nila siguro, mas papabor yung niya. Alam ko na kasi gagawin mo yan. Kaya hindi ako masyadong sasalita. Para makita mo yung sarili mo. Tinan mo kung garo ka mukhang tanga dyan. Mukha kang tanga. Parang tingin ko kasi parang medyo nangangapa pa siguro si Rapido kasi yun parang medyo nagbabalik. So yun, tingin ko baka may pangangapa pa. Abang si Master Fit naman, babad na babad to nung nung may pandemic. Nang ina nito ni Master Fit. Pero yun, tingin ko lang dito para lang sa akin, lalamang ng very very light si Master Fit. Next tayo, Plasma versus MR Industria. Ito yung rason kung ba't ako nagsuot ng gantong sando. Dami mo nalalaman ng ina mo. Plasma versus MR Industria. Hindi ako nagkakamali sa Plasma, medyo matagal-tagal din itong nagpahinga. Pero alam naman natin na pag sinabing horrorcore, putang ina, isa to sa mga malulupit. Malupit din yung humor nito ni Sir Plasma, parang kakaiba lang na pag siya yung bumibitaw, talagang napaka-solid. Ang ina, nakaka-boring ka, Slack1, wala ka namang ginagawa. Kundi ganyan, no? Ganyan ka lang ng ganyan. Kagalit si Kuis. Tatangu-tangu ka. Ang konti ng sinasabi mo. So dito sa video mo, tingin ko nga baka 85 to 98%. Ako lang din yung nagsasalita eh. Aminin mo na nilagay mo lang yung video ko sa video mo para makagawa ka ng video mo. Totoo. Ano ba yan? 1, 2, 3. Punta naman tayo kay MR Industria. Isa to sa mga armado ng left field lyricism.
armado ng mga matitinding left field lyrics. Pero ito, tapos, yan yung sinasabi ko. Mabaling pa, ganto-ganto pa. Wala. Ang gago. Bakit? Maganda naman sinabi ko Lahat kasi inaano mo ng mali. Alam mo to, base dito sa prediction ko lang dito, napakasimple lang, tingin ko ay... Teka, paano ba to? Parehas kasi sila parehas sila ng style. So, pagandaan silang gumamit ng kanilang armas. Pero tingin ko siguro dito, hindi ako makapag-isip dito ng kasi parang tingin ko sa kanila. Ako din. Ito mapapayo ko sa'yo next time pag gagawa ka ng ganito. Bilang isang social media professional influencer, dagdagan mo yung mga sinasabi mo. Ay, malabo. Huwag yung ilalagay mo lang yung video dyan, tapos ikaw tatango ka lang ng tatango. Ay, malabo. Ay, mukha ka mga aso sa kotse. Kaya nga din sa salita. Kasi naboboring nga din ako sa video mo. It's so boring. Okay? Tapos yan, kakagat-kagat ka ng daliri mo. Hindi ko alam kung may nail cutter na ba sa Las Piñas o wala pa eh. Pero yun. Sa Muntinlupa kasi mayroon nun, malayo eh. Dahil ako lang din naman yung nagsasalita dito, baka 1.5 ko na rin to. Kasi minsan nag-cringe ako sa sarili ko sa mga nasasabi ko. So sana, pag naka 1.5, mas makitaan natin si Slacko ng kanyang yung ambag niya din naman sa video to. So play. Napakapareho. Lumalamang si... Hindi naman pareho yan. EMR sa yung mga sound effect niya, hindi naman kamali, yung tabiya yata tawag doon, yung mga grut, mga pss, pss, Isang plasma naman lumalamang minsan sa mga brutal niyang atake, tapos brutal na atake, tapos mga out of nowhere na jokes din na hindi mo alam na putang ina, nagjo-joke pa lang, mas nakakatawa kasi parang yun nga, parang hindi ako tatawa. Sir, nalalait to, putang ina. Alam ko yan, mga ganyan yan. Alam ko yan, putang ina. Kabisado to, pag gawa ganyan yan, sir, nalalait na yan. Ang ina mo, krep, kupal. Siya napapatay nila. So dito hindi ko alam pero ang inan to nga nangyari pa siya. Alam ko na yan, ko na yan, kabisado ang si Cripply. Basta pag gumanyan na yan, nalalait na siya. Pero pinapadaan niya lang sa hindi offensive na paraan. Base lang siguro sa Offensive na yun. Offensive. Mas fresh, alam mo na, base dun sa huling na panood ko, naglaban si EMR Industrias at si Fukuda, napaka-solid din ni Fukuda. At pasensya na kayo, di ko maalala kung kailan yung huling laban ni Sir Plasma. Pero... Jonas yung laban yan. Jonas. Tingin ko dito, Jonas yung huling laban. Salamat. Tapos wala na, manonood ka na ulit. Lalamang si EMR Industria. Tingin ko lang. Kung tangin ang hirap pala nito parang nag-judge ka na parang pinapangunahan mo kung ano yung mangyayari. Nakakahiya. Prediction nga yun, tanga. Pero yun, tingin ko bahala sila dito. Next tayo, Husky versus Slack1. Tingin ko babarubalin talaga ni Husky si Slack1 dito. Kakawawain ni Husky si Slack1. Kasi basta ibabadibag siguro ni Husky si Slack1 sa tingin ko. Kasi si Husky malupit to eh. Ayun. Maangas to. Slack1. Tangina, hindi pa nga kami naglaban na ako nito, di ko alam na MC to eh. Pero, dito, seryoso. Husky versus Slack1. Si Husky, alam na natin na malupit siya comedy, malupit siya kumunto. Napakalupit na delivery, base lang din sa experience nung nagtatapat kami. Parang natural born comedian to si Husky talaga. Natural born comedian. Gumaganon pa naman si Slack1 kayang explain ko sa iyo yung natural born comedian. Kasi intindido naman Slack1 na medyo mababa yung vocabulary mo sa mga ganong aspeto. Kaya pinost mo yun eh. Kaya ka tumitingin sa baba kasi iniisip mo kung ano yun. Baka nga may cellphone ka dyan, ginugugil mo eh. Totoo. Tangina, ads na naman. Ba naman yan? Diba? Tangina ka. Kumalaan sila ng mga bagay-bagay at mapabiro, mapabars. Pinost ko yun kasi hindi mo naman alam ang spelling nun. Diba? Ba't nagsasalita ka ng ganun? Natural born comedian. Hindi mo alam yung spelling nun eh. Gumaganong ka pa. Mga jokes at bars, kaya niyang dalhin pareho. Pero sa ngayon parang base lang sa mga one-on-one performances nito ni Slack1, parang napapansin ko mas naglilin yung style niya sa seryoso, sa mga prism, sa mga lean. Ayan din, na-explain niya din. Nag-google ko na yan, alam ko na yan. I-explain ko sa iyo Slack1 kung ano yung lean. Kasi mukhang, tingnan mo, napapaisip ka na, nagkagi ano kaya yung lean? Putang ina, basketball player yung si Jeremy Lin. Score niyan, pero sige lang, hindi ko pa rin nakakat yan, game. Hindi ko alam, ayun, majargo na dito sa Slack1 eh. Tingin ko dito sa dalawang to, Husky versus Slack1. Ano ba? Ang ina mo, umayos ka. Umayos ka, pati. Sabi sa'yo. Pag ginamit na maayos ni Husky yung kanyang malakasan sa laban, at kung alam naman natin kung saan siya malakas, tapos lahat pumapalo yun, tingin ko lalamang siya dito. Pero pag nagamit naman ni Slack1 yung parang isang buhay mode niya, alam din naman natin na di biro to Slack1 eh. Talagang may biro to. So, nung naisip ko yan, nung sinasabi ko yan, iniisip ko lang din yung kapakanan mo, yung mararamdaman mo.
Kaya kahit alam kong wala ka namang kwenta lumaban, iniintindi pa rin kita, Slack 1. Kasi alam ko yung mga pinagdaanan mo sa buhay eh. Alam ko yung mga naalala mo yung nagkwento ka sa akin dati nung sa ahon pa. Umiiyak-iyak ka pa nun sa mga nangyayari. So nung inaano ko yan, imbis na dapat talaga kay Husky, nakalimutan ko. Yun nga yun sa tulo yun. Kasi naikwento ko saan niya nagkatulo ako dati. Ay, pinagdadaanan niya rin. Meron din yung tulo. Ayun. Pati sobrang talagang tindi ng pinagdaanan ko yun. Tapos yun, sabi ko naiintindihan kita. Kaya umiyak ako noon. Dahil concern ako sa'yo noon eh. Minamasama mo pala. Ako na rin kung sino ba yung predict ko sa laban nila eh. Pero, yun Slack 1. Kahit ganito yung sistema, iniisip ko pa rin talaga yung kapakanan mo. Dapat maiyak kapag napanood mo to. Ako din naman eh. Iniisip ko din naman yung kapakanan mo eh. Wala naman ako ibang iniisip kundi ang mapabuti kayo lahat. Diba? Okay, 1, 2, 3. Tingin ko lang dito, base lang siguro sa putangin na mahirap. Mahirap din nga po putangin mahirap pala talaga ito eh. Parang titignan mo lang yung line up tapos di mo alam kung ano mangyayari. Pero Husky versus Slack 1, ano ako dito? Ang ina pa di. Ang dami kong tinuro sa'yo. At tingin ko ano ako dito. Ganito, parang matatalo dito si Husky pag nabisi siya. At matatalo dito si Slack 1 pag namalat na naman siya. So sa tingin ko na lang siguro base sa may mas malaking natulong sa akin, si Husky ako dito. Kasi Husky ako nagtatanong ng mga bagay-bagay sa Facebook. Ay, malabo yan. Although nagtatanong din ako kay Slack 1 ng mga bagay-bagay sa YouTube, pero mas maraming naitulong. Mas maraming nasagot na tanong si Husky. Ay, malabo yan. Ano yun? Sabla yun. Malabo yun. Nag-invento ko na. Na mga katanungan ko. So tingin Lahat ng tinanong mo sa akin. Kahit nga ulam sa hapunan, sa akin mo tinatanong eh. Malabo yan. Ano ko dyan? Totoo, di ba? Kaya ko yan. ko dito kay Husky ako dito. Bigla, naman di nakakalam, bigla yan mag-chat. Padi, sasagot ka, anong magandang ulam sa hapunan? Di mo gaano kasi raudo. Ngayon, sinasabi niya, si Husky daw ang ano sa kanya. Ang dami na tulong. Pues, ang ina mo. Bala kang mag-isip ng ulam paggabi, gago. Dito. Putak na kasi pati. Sige. Sige. Putang ina mo. Pagkain na naman eh. tong ads na to. Pagkain na naman to, putang ina. Putang. Oh, di ba? Sarap together! Pagkain na naman. Lucky me beef chili mansi, mami! Ay, gagi. Okay. Punta naman tayo sa final, sa main event, Sinyo versus Poison 13. Mahirap to, putang ina. Parang Sinyo, alam naman natin pero laging kala natin pag sinabi Sinyo, puro joke lang. Pero alam natin hindi yun eh. Madaming palabok si Sir Sinyo sa mga lyrics niya din. Kaso, hindi na masyadong napapansin ng mga tao. 4 minutes pa yung parang doon siya makilala sa pagiging komedyante niya. Pero, kung mapapansin natin, may mga seryoso siya, sa mga kalaman din talaga siya sa mga sulat niya. Pero syempre, yun yan, dahil Sinyo, tingin na lang ng tao, ay gagi, ano yan, comedy yan, nakakatawa yan. O, napakalupit din naman kasi talaga ng mga jokes nito ni Sir Sinyo. Parang kakaiba din talaga. Parang siya lang yung may... Diba? Alam mo ba't gumaganda naman ngayon yan? Kasi alam niyang panonoodin naman pansin niyo itong video. Pag binaruba-rubal niyan sa review, babawian siya. Magaling din, puking ina mo. Karapatang makapag-isip ng mga ganun. Tingnan mo? Punta naman tayo kay Poison. Bata pa rin siya eh. Pinag-chat, sino ba to? Tingnan mo, nung kay Poison na, biglang may nag-chat, di ba? Gago to, puking ina mo. Poison naman, lalamang dito si Poison sa lalamang dito si Poison sa multi. Lalamang din siguro si Poison sa palo ng mga seryosong banat. At lalamang siguro dito si Poison sa anime reference dito sa labang to. Pero kung titingnan natin tong dalawang to, Sinyo versus Poison 13, nakakatuwa lang kasi parang kabatch ko si Poison tapos tinatapat sa mga katulad ni Sinyo. Putang ina, so proud you ba do? Poison 13 versus Sinyo. Gagi 1 minutes ba to? Putang ina, mukhang isang minuto lang yata. Pinag-try out sila ulit. Isang minuto lang ba to? Kung isang minuto lang to, paki-comment na lang. Pero tingin ko dito ay gagi kung maglalaban dito ng parang yung normal na 2 to 3 minutes per round. Tingin ko mas masisiksik ni Sir Sinyo. Base sa style na hawak-hawak niya. Pero kung kaiklian ng rounds, doon pumapasok yung mga hiwaga ni Poison. Kasi kung mapapansin niyo si Poison minsan yung ano yun. Halimbawa 2 minutes per round, minsan bumibira ng mga nasa 1:50 lang, pero siksik. So dito yun, pag oh my goodness. Pag mas mahaba na oras yung laban nila, kay Sinyo ako. Pero pag mas ikli, tingin ko kay Poison ako. Kung 1 minutes to tingin ko pa. Naman pinaganda niya pa. Pag mahaba yung yung rounds kay Sinyo siya. Pag may click kay Poison siya. Eh alam mo na nga, di ba nakalagay na 1 minute, ibig sabihin walang chance sa maging mahaba yan. Gago talaga to, yung dito, umiiwas pusoy. Ayaw niyang sabihin rekta na kay Poison 13 dito. Hindi uubra si Sinyo kasi 1 minute eh. Ayaw niya rekta na ganun. Kasi nga, barubali siya ng mga pansin, nirepa, Sinyo. Wala ka talaga. Kay Poison ako dito kasi alam natin si Poison kung paano sumiksik ng mga bar. Totoo yun. Sa mga jokes, sa mga etc. Pero mas focus talaga si Poison sa multi, sa bar, sa putok. Napakalupit na. Alam ko na mga pinagagawa mo rin. Tigil na to, kukingin na mo. Tingnan ko na. Okay, question. Sis Evolve, ano naman ang benepisyong makukuha namin sa tala? Sa first loan nyo. Sa totoo lang, Slack, yun yung pinaka-tingin ko lang Pausa natin yung video. Yun yung pinaka-maangas na pagtatapos ng video na nakita ko sa bubuhay ko. Parang gano'n lang, yun ko na time. So dahil doon, Slack 1, bilang bilang kuya mo, ayusin, putang ina talaga.
ayusin mo yung mga ano mo, nasasabi mo minsan. Mas damihan mo at wag yung parang papanoorin mo lang. Ang dami mong sinasabi. Okay na yun. Tingnan mo.